Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan idol. Kabanata 1081 hanggang 1082. Sa Manor. Si Jeric, kasama sina Lillian at Claire, ay naglakad-lakad sa hardin, pinahahalagahan ang mga pamumulaklak nito. Sa pagkakataong iyon ay sumulpot si Xavier sa likod bahay na seryoso ang mukha. Mr. Agosta, iniulat niya, may isang tao mula sa Eulogian Club ay narito upang makita ka. Jeric remained composed, responding, kaya, ang Eulogani Club ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Nasaan na sila ngayon? Sagot ni Xavier, pinapasok sila ni Tiv sa sala ng villa. Tumango si Jeric. Sige, kilalanin natin sila. Si Lillian at Claire ay parehong nakikiusyoso. Gusto nilang makita mismo kung ano ang hitsura ng mga kilalang miyembro ng Eulogian Club na ito. Hindi nagtagal, umalis ang grupo sa likod bahay at tinungo ang sala ng villa. Pagpasok. Agad na nabaling ang tingin ni Jeric sa isang matandang lalaki na nasa edad 60s, na nakasuot ng itim na damit. Umupo siya sa sofa, naglalabas ng aura ng superiority. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang lalaking nakasuot ng maitim na damit, halatang mga kampanya. Sa katunayan, ito ay si Ethan, ang gumagawa ng masama. Dumating siya sa ari-arian ni Jeric sa utos ni Blaze, na naglalayong hikayatin si Jeric na sumali sa kanilang layunin. Nang makitang pumasok si Jeric at ang kanyang mga kasama, hindi tumayo si Ethan sa kanyang upuan. Nanatili siyang nakaupo na para bang pag-aari niya ang lugar, naglalabas ng hangin ng pagmamataas. Si Jeric, Claire, at Lillian ay umupo sa tapat ng Ethan, habang si Xavier ay nakatayo sa likuran nila, na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Kahit na nakilala niya ang lakas ni Jeric, ang reputasyon ng Eulogian Club ay nagbigay pa rin sa kanya ng paghinto. Matapos maupo sa kanyang upuan, hinarap ni Jeric si Ethan, sinabi sa akin na ang isang miyembro ng Eulogian Club ay nagpasalamat sa amin sa kanyang presensya. Paano kita haharapin, matandang lalaki? Si Ethan, ang gumagawa ng masama, ay napakunot ng noo sa sama ng loob. Noong nakaraan, kahit saan pumunta si Ethan, maimpluwensyang tao man sila o pinuno ng pinakamayayamang pamilya, lahat sila ay bumati sa kanya ng may sukdulang paggalang at halos hindi ng ahas na huminga ng malakas sa kanyang harapan. Gayunpaman, narito si Jeric, hindi lamang nabigong bumangon nang makita siya kundi wala ring anumang magalang na kilos. At higit pa rito, tinukoy niya si Ethan bilang matandang lalaki. Namumula si Ethan sa loob. Kung hindi lang dahil sa misyon niya ngayon na pangungumbinsi, baka sumabog na siya sa galit. Nakipagkita sa mga tingin ni Jeric, sinabi ni Ethan, tugunan mo lang ako bilang seer. Nandito ako sa ngalan ng Eulogian Club na may mahalagang bagay na tatalakayin. Tumingin si Jeric kay Ethan, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Sir, ito ang unang beses na nagkita tayo. Hindi pa ako nakipag-deal sa Eulogian Club. Kabanata 1083. Kung bakit may mahalagang bagay na gusto mong pag-usapan sa akin? Naisip ni Ethan, ganyan kawalang galang. Sa kanyang mga mata, si Jeric ay naglalaro ng pipi. Malinaw na kinuha ni Jeric ang lahat ng kayamanan at ari-arian ng 5 pamilya, ngunit ngayon ay kumikilos siya na para bang siya ay walang alam. Pinipigilan ng kanyang galit, nagpatuloy si Ethan, Mr. Agosta, hindi mo ba nakuha kamakailan ang lahat ng kayamanan at ari-arian ng Hobart, Kegel, at iba pang pamilya? Nanatiling kalmado si Jeric. Ang tinutukoy mo ay ang mga buhay na pamilya. Oo, inilipat nila sa akin ang lahat ng kanilang mga ari-arian at kayamanan ilang araw na ang nakakaraan. Ano ang iyong opinyon tungkol dyan, sir? Sa loob. Tahimik na nagmura si Ethan. Walang hiya. Maliwanag, ninakawan niya ang mga pamilyang iyon, ngunit sinasabi niyang kusa nilang inilipat ang lahat. Bagamat ang mga kaisipang ito ay tumatakbo sa kanyang isipan, nagpigil si Ethan at sinabing, Mr. Agosta, maaaring hindi mo alam, ngunit lahat ng mga pamilyang iyon ay kaanib sa Eulogian Club. Sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga ari-arian, inilagay mo ang Eulogian Club sa isang mahirap na posisyon. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Jeric, kung mahirap para sa iyo, marahil ay hindi ka dapat makisali.
Agad na nagdilim ang mukha ni Ethan. Iminumungkahi ba ni Jerick na dapat manatili ang Eulogian Club dito? Kaya, hindi maaaring makialam ang Eulogian Club. Napangiti si Ethan, ngunit napakalamig nito na maaaring nakakunot ang noo. Mr. Agosta, simula niya, hindi ito isang bagay na maaaring balewalain ng Eulogian Club. Kung tayo ay pumikit ngayon, hindi ba lahat, bawat paksayon, at bawat pamilya ay magiging matapang na bawasan ang Eulogian Club sa hinaharap? Matalim at hindi mapakali ang titig niya kay Jerick. Napangiti si Jerick, "Sir, kung gusto mong makisali, sino ako para pigilan ka? Ngunit hayaan mo akong gumawa ng isang bagay na malinaw, ang Hobart at ang iba pang apat ay unang hinanap ang aking pagbagsak. Anuman ang mahirap na kalagayan nila ngayon, dinala nila sa kanilang sarili. Kung ipipilit ng Eulogian Club na ipaglaban ang kanilang layunin, hindi ako natatakot na manindigan laban sa iyo." Sa isang casual na kilos, ang kumpiyansa na mga salita ni Jerick ay tila nag-alab ng naglalagablab na galit ni Ethan. Si Ethan, na sinusubukang manatiling maayos, ay nagbabala, "Mr. Agosta, ang 5 pamilya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Eulogian Club. Ang paglipat laban sa kanila ay katumbas ng pagsalungat sa amin. Hindi namin hahayaan ang slide na ito." Tumugon si Jerick ng isang walang pakialam na ngiti, "So, ano ang balak gawin ng Eulogian Club?" Malamig na ngumiti si Ethan. "Originally, ang pagsalungat sa Eulogian Club ay nangangahulugan ng dead end para sa iyo. Ngunit kinikilala ng aming pinuno, si Blaze, ang iyong husay bilang isang tunay na marshal. Handa siyang dalhin ka sa Eulogian Club. Isumite at ipangako ang katapatan sa Eulogian Club, at lahat ng mga nakaraang pagkakasala ay mapapatawad." Kabanata 1084. Kaya, iyon ang kanilang laro, natanto ni Jerick. Dumating ang masasamang loob ng Eulogian Club para iluhod siya. "Anong biro?" Tumingin si Jerick kay Ethan, ng hamon, "at kung tumanggi akong magsumite?" Sumilay ang masakit na ngiti sa mukha ni Ethan. "Kung gayon, natatakot ako na ikaw ay nasa mainit na tubig. Hindi lamang ikaw, ngunit ang iyong pamilya, mga kaibigan, at maging ang iyong negosyo ay maaaring harapin ang malalang kahihinatnan. Sa oras na napagtanto mo ang lalim ng iyong pagkakamali, huli na ba ang lahat para sa pagsisisi?" Isang pahiwatig ng amusement ang sumilay sa mukha ni Jerick, na sinasalungat ang banta ni Ethan. "Sir, may sarili akong kondisyon, gusto kong isaalang-alang ng Eulogian Club." Si Ethan, na hindi binasa ang kumpiyansa ni Jerick bilang takot, ay ipinapalagay na handa siyang sumuko. Kaya, tumingin siya kay Jerick at sinabi, "Sige. Eulogian Club na sumuko sa akin." Tumugon si Jerick, "Sir, kung makukumbinsi mo ang iyong pinuno na si Blaze, at ang lahat ng tao ay ipinapangako ko sa iyong lahat ang isang buhay na walang kapantay na kayamanan at karangyaan. Kung tatanggihan mo, hindi lang ikaw, kundi ang iyong pamilya, mga kaibigan, maging ang iyong negosyo ay maaaring makaharap ng malalang kahihinatnan." Namula ang mukha ni Ethan, na pagtantong nilalaro siya ni Jerick. "Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Gusto niyang yumuko ang Eulogian Club." Naisip niya. Higit pa, ang huling bahagi ng pahayag ni Jerick ay sumasalamin sa sariling banta ni Ethan. Ilang sandali ang nakalipas. "Coursed through Ethan, Mr. Agosta, naglakas loob kang kutsain ako at maliitin ang Eulogian Club. Hintayin mo ang aming kabayaran." Dahil doon, bigla siyang tumayo mula sa sofa, nagwalas ng kanyang manggas, at padabog na lumabas ng sala ngunit nang malapit na siyang umalis, pinutol ng boses ni Jerick ang tensyon, "Manatili ka sa kinaroroonan mo." Natigilan si Ethan at ang kanyang dalawang kasamahan sa kanilang mga landas. Hindi makapaniwala ang mukha ni Ethan. "Ano ngayon? Gusto mo akong hawakan? Binabalaan kita, kung mangangahas kang saktan ako, titiyakin ng Eulogian Club na mawawala ka sa mundong ito para sa kabutihan." Kabanata 1085. Bang! Si Ethan, ang masasamang loob na ilang sandali lamang ang nakalipas ay nagpapamalas ng kayabangan, ay nakaramdam ng bugzo ng hangin na dumaan kaagad pagkatapos ng kanyang. Nahulog ang mga salita. Bago pa niya maproseso ang nangyayari, may lumitaw na figure sa harapan niya.
Sa sumunod na tibok ng puso, naramdaman niya ang isang mabangis na palad na tumatama sa kanyang dibdib. Ang lakas sa likod ng suntok ay parang tidal wave na bumagsak sa kanya. Ang katawan ni Ethan ay pinalipad na parang kanyan. Whoosh! Ang isa pang nakabibinging kalabog ay umalangaw ng si Ethan, na itinulak ng matinding puwersa, ay bumagsak sa isang pader sa sala, na nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang likuran. Dumudugo ang alikabok nang lumapag siya ng malakas sa labas sa bukas na lupa, umuubo ng dugo mula sa matinding pinsala bago matalo. Kamalayan. Ang dalawang apprentice ng masasamang Kauto, na nakasuot ng madilim na kulay na damit, ay nakatayo doon, ganap na tulala. Ang pinuno ba natin, si Ethan, ay pinalipad lang ni Jerick sa isang galaw lang. Akala nila. Oo, ang walang kahirap-hirap na sinaktan si Ethan ay walang iba kundi si Jerick. Matapos ang kanilang unang pagkabigla, sumili ang galit sa mga mata ng dalawang apprentice ng Eulogian Club. How dare Jerick attack Ethan? Tiyak na babayaran siya ng Eulogian Club para dito. Naisip nila. Gayunpaman, nang nasaksihan nila mismo ang nakakatakot na kapangyarihan ni Jerick, itinago nila sa kanilang sarili ang kanilang mga iniisip. Wala ni isa sa kanila ang gustong mapunta sa ere tulad ni Ethan. Nang walang isang segundong pagkaantala, ang dalawang apprentice ng Malevolent Kauto ay natalo sa isang mabilis na pag-atras mula sa sala. Pagkatapos ay binuhat nila ang walang malay na si Ethan at nagmamadaling isinakay sa kanilang naghihintay na sasakyan. Bumangon ang sasakyan at mabilis na umalis. Sa loob ng sala, nakabawi si Xavier sa kanyang unang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na talagang nagawa ni Jerick na mapalipad si Ethan, ang gumagawa ng masama. Sa ganitong paraan, tuluyan na silang mahuhulog sa Eulogian Club. Na may bakas ng pag-aalala, sinabi ni Xavier, Mr. Agosta, si Ethan ay isa sa mga pangunahing tauhan ng Eulogian Club sa Mescourt. Dahil sa matinding pinsala sa kanya, ang Eulogian Club ay walang alinlangan na maghihiganti sa iyo. Dapat bang maghanda ang ating Dragon Sect para sa paghihiganti? Tumango si Jerick, oo, dapat mag-ingat ang lahat. Ngunit huwag masyadong mag-alala. Kung ang Eulogian Club ay manggahas na sakta ng sinuman mula sa Dragon Sect, sisiguraduhin kong magbabayad sila ng 10 beses. Kabanata 1086. Alam ni Xavier ang mga kakayahan ni Jerick ngunit alam din niya na ipinagmamalaki ng Eulogian Club ang 3,000 makasalanan at 100,000 tagasunod. Gaano man kalakas si Jerick, maaaring mabigla siya sa dami ng mga martialists ng Eulogian Club. Ang casual na tono ni Jerick, gayunpaman, ay nagdulot kay Xavier na napunit sa pagitan ng pag-aalala at paghanga. Sa wakas, sabi niya, "As you wish, Mr. Agosta. Sisiguraduhin ko na ang ating mga tao ay mapagbantay at sisiguraduhin na walang pinsalang darating sa iyo." Nang marinig ito, tumawa si Jerick. Xavier, sinong nagsabing protektahan mo ako? Siguraduhin mo lang na alagaan mo ang sarili mo. Natigilan si Xavier. Ito ang nag-iisang master na pinaglingkuran niya na hindi nangangailangan ng proteksyon mula sa kanyang mga nasasakupan. Noong kasama niya ang pamilya Cuevas, sa harap ng matitinding mga kaaway, hindi kailanman sinabi ni Zapata sa kanya na bantayan na lang ang sarili. Inaasahang lalaban siya ng matindi sa mga kalaban. Ngunit narito si Jerick, na humihiling kay Xavier na protektahan lamang ang kanyang sarili, na nagpapakitang hindi kailangan ng proteksyon ni Xavier. Ang matinding kaibahan ay nagpaunawa kay Xavier na ang kanyang kasalukuyang amo ay higit na nakahihigit kay Zapata. Pakiramdam niya ay mapalad siyang makapaglingkod sa isang tulad ni Jerick. Tango ng pasasalamat, lumabas ng sala si Xavier. Pagkaalis ni Xavier, ang sala ay okupado lamang nina Jerick, Lillian, Claire, at ang 4 pang babae. Tinanong ni Lillian si Jerick, "Nasugatan mo lang ang isa sa mga bigwig ng Eulogian Club. Sa tingin mo, paano sila gagantay?" Nakasuot ng walang pag-aalalang ekspresyon, sumagot si Jerick, "Paano sila sasagutin? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sa mga susunod na araw, dapat kayong lahat ay manatili sa loob ng manor na ito. Hanggat narito kayo, kahit na ang buong Eulogian Club,
kasama ang lahat ng mga makasalanan at 100,000 tagasunod, ay magpakita, hindi nila kayo mahawakan. Ang kanyang mga salita ay sinabi ng may kumpiyansa, na para bang nasa kanya ang lahat, na nagmumula sa isang aura ng hindi matitinag na espiritu. Pinainit nito ang puso ni Lillian, Claire, at ng iba pang mga babae. Nadama nila na kasama si Jeric sa paligid, nasa ligtas silang mga kamay, iniisip, sa kanya dito, ang panganib ay tila malayo. Tumango sila bilang pagsang-ayon, sige, hindi na tayo aalis ng mansyon sa mga susunod na araw. Ngunit sa kaibuturan, hindi lang ang takot sa Eulogian Club ang pumipigil sa kanila. Gusto nilang dumalo para protektahan si Jeric, sakaling maghayganti ang mga miyembro ng club. Sa labas ng Nouvel, sa loob ng isang villa na nagsilbing muog ng Eulogian Club, bumukas ang mga gate, na nagpapahintulot sa isang kotse na pumasok. Huminto ang sasakyan sa harap ng pangunahing gusali ng manor. Dalawang apprentice ng Eulogian Club ang lumabas at, mula sa likurang upuan, dinala ang wala pang malay na makasalanan, si Ethan. Nang makita ang Ethan na isinasagawa sa ganoong kalagayan, napagtanto ng mga nakapaligid na martialists ng Eulogian Club ang gravity ng sitwasyon. Nagmamadali, tinulungan nila ang dalawang apprentice na dalhin ang walang malay na si Ethan sa mansyon. Kabanata 1087. Sa loob ng sala, si Blaze, isa pang pangunahing manggagawa ng kasamaan, ay nasa gitna ng isang talakayan sa iba pang mga manggagawa ng kasamaan. Namutla ang kanilang mga mukha sa pagkabigla nang makita ang kalagayan ni Ethan. Napako ang tingin ni Blaze sa dalawang apprentice na sumama kay Ethan sa villa ni Jeric. Anong nangyari sa lupa? Hiningi niya. Ang dalawang apprentice ay mabilis na natapon ang mga butil. Ikinwento nila kung paano nasaktan ni Jeric si Ethan at buong tapang na hiniling na sumuko sa kanya ang Eulogian Club. Nang marinig ang kwento, namumula sa galit si Blaze at ang iba pang masasamang mukha. Masyado siyang mayabang. Bulalas ng isa. Blaze, hindi lang siya tumatangging yumukod sa atin, kundi nangangarap din siyang lumunin ang Eulogian Club. Sigaw ng isa. Dapat siyang maalis. Sunod-sunod na sinabi ng lahat ng mas asama kay Blaze. Sumenya si Blaze gamit ang kanyang mga kamay, senyales na huminahon ang lahat. Unti-unting hamupo ang mga ungol ng galit. Mga kapatid, panimula ni Blaze, tama ka. Si Jeric ay malayo sa linya. Noong una, naisipan kong i-recruit siya sa aming club, ngunit sa tingin niya ay aasahan niyang susuko kami sa kanya. Kabalbalan. Ipinaalam ko na sa Culto Master ang sitwasyong ito. Nagpadala siya ng 100 martial gods para suportahan tayo. Nang marinig ito, isang alon ng kagalakan ang bumalot sa mukha ng mga manggagawa ng kasamaan. Magaling! Sabay-sabay nilang sigaw. Dapat nating tiyakin na ang binatang ito ay makakatagpo ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Blaze. Bago dumating ang ating mga reinforcements, para maiwasan ang hindi kinakailangang mga casualty, huwag nating harapin si Jeric ng direkta. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na uupo kami ng walang ginagawa. Maaari naming i-target ang mga malapit sa kanya o ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Hayaan siyang tikman ang mga kahihinatnan ng pagtawid sa Eulogian Club. Ang pag-iingat ni Blaze laban sa direktang pagharap kay Jeric ay nagmula sa malupit na halimbawa na ipinakita ng kapalaran ni Ethan. Ang pinlano niyang hintayin ang pagdating ng daang makasalanan mula sa Eulogian Club bago sila magkaroon ng face-off kay Jeric. Bagaman ang isang direktang paghaharap kay Jeric ay wala sa talahanayan sa ngayon, maaari nilang hampasin ang mga nakapaligid sa kanya at ang kanyang imperyo ng negosyo. Sabay-sabay na sumagot ang mga gumagawa ng masama, naiintindihan mo, Blaze. Kabanata 1088, 1089, 1090. Boom! Biglang, sa pinansyal na puso ng Nouvel, isang kahangahangang skyscraper ang dumagundong. Ang pinakamataas na palapag ay ganap na nawasak, na tila na bomba. Kitang-kita mula sa malayo ang mga labi at umuusok na usok. Ang mga durog na bato, ledrilyo, salamin, at iba't ibang mga labi ay umulan mula sa nasirang tugatog.
Umalangaw-ngaw ang mga huni at kalabog habang ang mga tao sa mga kalye sa ibaba ay tumakas sa takot, ang kanilang mga iyak ay pumupuno sa hangin. Sa araw na iyon, maraming skyscraper sa Newville ang na-target sa katulad na paraan. Kabilang sa mga ito ang punong tanggapan ng Kenda Company, ang Ross Fund, at ang Hobart Group. Sa kabuuan, mahigit 12 ng skyscraper ang inatake, na nagresulta sa 12 mga nasawi. Mahigit 12 ng mga gusali ng kumpanya sa Newville ang biglang binomba, na ikinaalarma ng buong lungsod. Ang bawat channel sa TV, pahayagan, at online na outlet ay nagulat ng nakakagulat na balita ng biglaang, misteryosong pag-atake sa mga nagtataasang gusaling ito. Sa sandaling ito, sa Manor, sina Jeric, Lillian, at Claire, bukod sa iba pang kababaihan, ay ipinaalam ang insidente sa pamamagitan ng isang news broadcast. Nang matapos silang manood, walang humpay na tumunog ang kanilang mga telepono. Walang alinlangan, ang mga ito ay mga tawag mula sa mga tagapamahala ng kanilang mga kumpanya, na naghahatid ng malagim na balita ng mga pag-atake at nag-uulat ng mga casualty sa kanilang mga tauhan. Agad na sinimula ng mga kababaihan ang pag-aayos ng mga hakbang sa emerhensya. Pagkatapos ng kanilang mga tawag, sina Claire, Helene, Luna, at Julene ay napalingon kay Jeric. Ang mga gusali ng aming kumpanya ay inatake. Ano ang susunod nating gagawin? Tumingin ang 4 na babae kay Jeric para kunin ang payo niya. Palibhas ay hindi nababahala, mahinahong sinabi ni Jeric, hindi na kailangang mag-alala. Bagamat inatake ang ating mga gusali, hindi masisira ang halaga ng pagkukumpuni. Ngunit isang bakas ng talas ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagpatuloy siya, gayunpaman, ang pinakamalungkot sa akin ay ang mga inosenteng tauhan na nagdusa. At walang alinlangan, dagdag niya, ang mga salarin sa likod ng pag-ataking ito sa aming mga gusali ay mula sa Eulogian Club. Nang marinig ito, tumango si Claire at ang iba pang mga babae. Kasunduan. Alam nilang lahat si Ethan, ang makasalanan mula sa Eulogian Club, na bumisita at nagbanta kay Jeric hindi nagtagal. Kanina, sinabi niya na kung hindi sumuko si Jeric sa kanilang club arm ay maaaring dumating sa kanyang pamilya, kaibigan, at negosyo. Dahil sa mga kamakailang pag-atake sa maraming gusali na pag-aari ng kumpanya ni Jeric, naging madali ang koneksyon. Masyadong perpekto ang pagkakahanay ng lahat. Kung hindi ang Eulogian Club ang nasa likod nito, sino pa kaya ito? Jeric, ngayong na-target na ng Eulogian Club ang ating mga negosyo, hindi ba dapat tayo ay kumilos laban sa kanila? Tanong ni Claire, isang mabangis na determinasyon na nagniningning sa kanyang mga mata. Tugon ni Jeric, talaga, dapat tayong gumanti, kung may hindi mang istorbo sa akin, hindi ko sila guguluhin. Ngunit kung maglakas loob silang hamanin ako, hindi ako uupo. Si Claire, na may matatag na tono, ay nagsabi, hayaan kaming 6 na kapatid na babae ang manguna. Tutulungan ka naming alisin ang mga iyon sa Eulogian Club. Helene, Luna, Julene, sina Lillian, at Elaine ay sabay-sabay na nag-echo, Jeric, hayaan mo kaming tumayo kasama mo laban sa Eulogian Club. Nais ng mga babaeng ito na lumaban kasama si Jeric at alisin sa mundo ang banta ng Eulogian